Di mga uncle, another video na naman tayo, another vlog na naman tayo. Mag-assemble na naman tayo ulit ng unit. Ito, Python receiver na naman nating assemble na unit. Nakita ng ating YouTube subscriber na si Sir Haidel Biernes. So nagpa-assemble siya, siya yung pumili ng mga parts na ikakabit natin. So instead na carbon fiber tank, yung kinuha niya is aluminum yung pinalit natin para mas makamura siya. Tapos sinamahan din niya ng scope, base scope. Ito, black powder, base scope. So nakatipid siya instead na carbon fiber tank kasi medyo may kamahalan yung carbon fiber tank. Ito yung pinalit niya. Base scope. Kasi medyo may kamahalan din yung All-Safe na carbon fiber tank. Medyo magaan nga lang yung carbon fiber tank. Yung aluminum tank kasi medyo may kabigatan. Tapos yung barrel na ipapakabit niya is easy barrel, choke type, dim 24 inches. Tapos sinamahan niya ng carbon fiber sleeve with end caps. Ng mga siya yung nagbigay ng listahan sa atin, tapos binigay natin yung price. So Python bus stock, CAA tactical grip, silencer, aluminum tank na 0.5 liters, buffer tube, AC barrel 24 inches, choke type 12 grooves, and ito naubusan tayo ng Python. Kaya ito yung kakabit natin. L-type buttstock, matibay. So ayan, simulan natin assemble ang ating Python. So tanggalin muna natin itong kanyang trigger assembly para pag ligtis natin maya, sausaw natin to, hindi kasama yung trigger assembly para hindi na siya mabasa. So simulan natin mga kangkols. Simulan, sa mga hindi pa pala nagkapag-subscribe natin channel, please subscribe na lang at pakiclick nyo po yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na gagawin natin. So wag na kayo mag-how much, wag na kayo mag-comment ng how much mga ka-uncles kasi ilalagay natin yung link description below ng ating Facebook page, Facebook account, kay Choy Alison, pati yung Lazada at pati yung price list ng mga parts. Andun na din yung Pedler na link. I-click nyo lang yun, lalabas dun lahat ng price ng every parts ng ating mga accessories. Nandun yung parts pati yung pictures niya. Huwag na kayo how much, diretso kayo sa description below, nandun na yung link pati yung Lazada shops natin. Okay, so bago na lahat, i-shoutout muna natin si yung may-ari nito is nagbayad na agad, si Sir Haidel Biernes. Tapos kay shoutout sa niya, sa pina-shoutout niya kay Rudy Calpito, April Calpito, sino pa yun isa? Kay Delbert Biernes, tapos kay Christian Calpito. So shoutout sa iyo, yan yung mga pina-shoutout ni Sir. Tingnan niyo lang yun, lalagay natin yung screenshot na pina-shoutout niya. So ito pala, kasama pala yung Taiwan regulator. Baklasin muna natin to. Tapos itong trigger assembly, baklasin natin para hindi natin isama sa pag-leak test yung kanyang trigger assembly. So sa pag-adjust ka, dyan lang mag-adjust ka ng power, dito lang. Luwagan yung 4 na screw. So M6 yung bolt dito sa trigger to receiver. So Python receiver powered by Phoenix Airgun. Tapos ikabit na natin ang kanyang regulator. So bago ikabit, tanggalin mo na itong knock off pin. So yung video natin paulit-ulit lang naman. Pati yung mga previous video natin, tinuturo natin kung paano mag-assemble as disassemble ng mga unit. Napakadali lang mag DIY ng airgun mga ka-uncles. Ito binayaran ni Sir, wala pang mura lang kasi nakabit nga itong aluminum tank. Tinimbang ko yung isang ito, tapos isang carbon fiber. Yung difference niya nasa lang, nasa 0.6 kilogram yung difference. Compare yung aluminum tank saka carbon fiber tank. So tanggalan natin ang kanyang knock off pin mga ka-uncles.
So shout out kay Sir Haidel Biernes. Ito yung unit mo sir, ibubuo na natin. Tatanggalan natin ang kanyang knock-off pin, ikakabit na natin ang kanyang regulator. Lagyan mo natin ng silicone oil. So shout out sa mga subscribers natin, pati natin sa ating followers sa ating Facebook page at Facebook account kay Choy Elason. Salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga unit, lalo na sa mga resellers natin. Madalas yung mga ano natin, yung mga buyer naging reseller na. Nag-DIY sila, binubuo nila, tapos while ginagamit nila, binibenta din nila yung kanyang mga unit airgun. Hanggang napadami, dumami ng dumami, hanggang nakailang order na sila ng mga receiver din. Yung ginagawa nila, ano lang, yung mga budget meal na ano, mga parts na kinakabit nila yung iba. Galing sa Lazada, Shopee, meron ng mga budget meal na parts. May mga budget meal na mga barrel. Yung iba kasi, marunong naman mag-crown at mag-chamber ng barrel, kaya bumibili sila tapos inaayos na nila yung mga barrel na binibili nila online. Minsan kasi hindi maganda yung crowning at chambered ng mga nabibili sa Lazada. Mura nga lang. Yung tank niya 0.5 liters. Tagal, medyo maraming shot to. Kahit mga 80 shots. Ito, kaya-kaya. Kasi kung hunting ka, ilang shots naman, hindi mo naman maubos yung 80 shots, kahit 5 shot, putok lang naman. Pero kung trigger happy ka, ano lang, target shooting lang, ano, basta maganda yung barrel mo, ma-enjoy mo talaga yung unit mo, yung airgun. So, paulit-ulit nito yung tinuturo sa mga gusto mag-DIY. Kapag wala kayong PCP compressor, kung hand pump gamit nyo, medyo mahirapan kayo magkarga kapag direct hand pump yung gamit nyo. Kasi minsan, kung may leak, paano yung maligtas? Yung may leak yung magdugtungan dyan, regulator, dito, di kaya sa valve assembly, mahirapan kayo magkarga. Maganda kung meron kayong PCP compressor, di kaya ito, scuba tank. Di kaya ito, tuturo natin. Itong tank with pang maintenance valve. Maganda kung meron ka nito. Kasi ito kasi pwede mong gamitan ng PCP pump diretso, pot pump. Kargahan mo yan diretso. Tapos kapag mayroon din siyang hangin, pwede mo siyang i-direct dito sa ano natin, receiver natin. Dapat kasi bigla ang hangin na papasok para mag-set yung kanyang valve assembly. Yun dito. Ito, mag-set siya agad. Pag mag-set yan, pag mag-set na yan, pwede mo nang gamitan ng ng pot pump. Kasi minsan kung pot pump diretso mo direct dito, mahirapan ka. Lalo na kung may leak, kundi kaya maganda kung may isang tao dito maghihila dito nang gamit yung plier. Tapos yung isa magkakarga. Yun nga lang kung may leak sa gauge dito, mahirapan ka magkarga. Kaya maganda kung meron kang tulad nito na may parang power bank para bigla ang pasok ng hangin para mag-set agad yung valve tapos maligtas mo na. So, yung gauge na kinabit natin is ito, glow in the dark, ito mga kangkos. Mga kangkos, nakabit na natin ang kanyang pressure gauge. Tapos ano natin, pasukan na natin ang hangin. Meron naman tayong PCP compressor, so ito lang tinuturo natin paulit-ulit para maging aware din kayo kung bakit hindi yung mahirapan kayo magkarga sa receiver nyo. Kaya normal lang kasi yung PCP receiver, meron siyang minimum na hangin. Kapag 1,500 na, kargaan mo na ulit ng hangin yung PCP compressor mo at PCP tank hanggang 2,900. Kasi para palagi nakaset yung valve. Huwag mo ubusin, lalo na kapag maliit na yung hangin. Pag pinutok mo yan, dire-diretso yan, ubos yan. Kapag madrin mo na yung hangin, mahirapan ka na magkarga ulit kung wala kang ganito o wala kang PCP compressor. Kung pot pump lang yung gamit mo. Kung wala namang leak, pwede naman diretso yan. Kargahan o di kaya yung isa maghila dito sa pin, hilain. So kargahan na natin mga kangkols.
So, drain muna natin. Sirado ang valve. Tapos i-drain yung linyada. Yan. So yan, ligtis mo. Tapos saka mo kargahan. Ngayon, pwede mo nang gamitan ng ligtis mo, pwede mo nang gamitan ng pot pump. Magkarga ka ng pot pump kasi nakaset na yung valve dito. Yan mga ka-uncles. So nasa MPA pala yung output gauge. Kapag 1.8 nasa to? Nasa 12 MPA. So kargahan muna natin ng hangin. Ligtis natin, tapos kargahan natin mga ka-uncles. Ligtis na natin. Tapos nakargahan na din natin ng hangin ng 2,000. So ikabit na natin ang kanyang trigger assembly. Ilak natin, kaya matamaan natin, biglang pumutok at magulat pa tayo. Stainless ang internals ng ating receiver mga ka-uncles. So yan. Sunod din kabit mga ka-uncles itong kanyang barrel. Di kaya itong grip. Tactical grip mga ka-uncles. Yun. Bawasan natin konti dito kasi medyo sabit yung kanyang bolt. Yun. Kabitan natin ang kanyang tactical grip. So ngayon ikabit natin ang kanyang barrel. So sakto ang ating ang ating barrel. Fit na fit. Easy barrel 12 grooves, caliber 22 mga ka-uncles. Malaki yung ating seat screw. Tapos naka coarse thread ang kanyang screw, kaya hindi siya basta na loose thread, matibay. Tapos sukatan natin ng yung carbon fiber sleeve. So bago makabit, kabit muna natin itong kanyang silencer para alam natin kung hanggang saan yung carbon fiber tube natin na ikakabit. Diba, kabit muna natin itong kanyang end caps. Maganda kasi itong carbon fiber kasi nakakatulong yan sa accuracy ng unit kasi hindi yan nabibend. Tapos anti-vibration na din siya. Para siyang detuner. So yan putulan natin. Saktong sakto. Tactical batstock. So yan mga ka-uncles, nabuo na natin ang unit ni Sir Haidel Biernes. Saan ba yun? Sa yan yung unit mo. Nakabitan natin ang carbon fiber sleeve, silencer, yung bipod saka extra underrailings hindi yan kasama. Yung unit na kasama dito is yung base A black powder scope 4x16.
Mga angkles, nabuo na natin ang unit ni Sir Heidel Biernes with BSA scope, black powder, 24 inches barrel na naka-choke type. Maganda yung naka-choke type na barrel kasi ano yan. Subok na yung easy barrel for competition. Pero yung kinabit natin tangke is aluminum tank, 0.5 liters. Yan mga angkles, naka-jumbo silencer. Yung ano natin, receiver, Python receiver. Meron yung ano mga angkles, safe lock. Yan, hindi mo yan makalabit. Meron siyang safe lock. Yung scope natin, mamurahin lang. Advice ko lang sa'yo sir, kung gusto mo mas maganda, ma-enjoy mo yung unit mo, palitan mo ito ng scope. Meron namang madami sa Lazada. Yung mataas na yung ano, magnification. Ito kasi mga hapon na, mga alas 5 sa hapon, medyo masakit na sa mata. Kapag yung ano, nag-aagaw na yung liwanag at dilim. 6 to 6 PM medyo masakit na sa mata. Maganda kung palitan mo to ng ano, mag-upgrade ka ng scope. Pero kung para hunting lang, long range, maganda din to. So, test natin using Astro Pellet. Lumang stock na, oh. May mga erosion na. Ubusan tayo ng GSB. Mali yung GSB. Yung isang tin ng GSB na 500 pieces is 1,700. Medyo may kamahalan. Yan yung unit mo sir. Short review ulit tayo sa ating unit. Yung mga parts na kinabit natin. So, Python receiver. CAA grip yung inabil na sir. Scope, buffer tube, L-type na buttstock. Taiwan regulator, 0.5 liters na aluminum tank. Mura lang kapag aluminum tank. Carbon fiber sleeve with end caps. Silencer with AC barrel. 12 grooves, caliber 22-24 inches. 16mm outside diameter. Scope base A. Ano to? Base A na ano, 4x16 44. So yan yung unit mo sir. Kaya ganda, ang lakas pa. Ito masyado na maluwag yung adjustan natin kasi masyado malakas, kaya niluwagan natin. Halos tatama na siya. So pwede naman putulan niya kapag masyado malakas yung power ng unit mo, pwedeng putulan. So ito naman natin dun sa malayo. Sa may poste. Layo na. Hindi na kaya i-zoom na natin cellphone. First shot hit. Second shot tayo. Hit pa din. Yung puro na butas. Pang-apat. Hit. Pang-5. Hit lahat mga angles. Ganda ng unit mo ni Sir Heidel. Pangalan nun, Heidel Biernes from Ballesteros, Cagayan. Unit pa sir, all goods to go. Hanggang sa muli, please subscribe na ating YouTube channel. Paki-click nyo po yung notification bell. Thank you mga kankles.